Kumusta mga brad? Bali-balita nga po ngayon na ilalabas na sa Pilipinas ang iilang motor ni Zontes at ang magiging dealer di umano, si Bristol. Ang Zontes nga po ay isang motorcycle brand na nanggaling sa China na masasabi nga po nating pangmalakasan din. Yung mga design kasi ng motor nila, ang gaganda din talaga. Kumbaga sa unang tingin, hindi mo akalain na made in China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. So sa ngayon nga po, balibalita na ilalabas nga po ni Bristol yung iilang motor ni Zontes dito sa Pilipinas. At para nga po doon sa mga hindi nakalam, itong Zontes motorcycle nga po, pangmalakasan din talaga. Parang katulad doon sa CF Moto. At isa nga po sa mga motor na posibleng ilabas nila or dadalhin nila sa Pilipinas, walang iba kundi itong Zontes 368D. Isang maxi scooter na mayroon nga pong pangmalakasang datingan. Kapag nakaharap nga po siya, parang may kamukha siya, pero konti lang naman. Para siyang may pagka X-Max. Pero kapag naka side view na siya, ibang iba na yung itsura niya. May sarili na siyang identity na masasabi nga din po nating napakagwapo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Zontes 368D na mayroong 368 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cool. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.8:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 38.2 horsepower, 7,500 RPM, 40 Nm torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga check on putso na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 150 km/h. Pero dahil malapit na nga po siyang malapit na siyang ilabas sa Pilipinas, panigurado abot ng 200 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 12 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 27 to 29 kilometers per liter. So para nga po sa isang 368cc na maxi scooter, hindi na po masama. Ang sukat niyang gulong 120/70/15 sa harap at 140/70/40 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito po ay naka ABS, naka dual channel ABS. At hindi na po bago yun pagdating sa mga made in China na mga maxi scooter or mga scooter or mga motor. Pagdating nga po sa mga bagay na yun, tinutudo talaga nila. Ang kanyang seat height ay may taas na 760mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 168 kg. So para nga po sa isang 368cc na maxi scooter, sakto lang yung bigat niya, pero mabigat din talaga siya. Pero syempre pag tumatakbo na yan, magana yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At katulad nga po na sinabi ko kanina, kapag nakaharap siya, para siyang may pagkakawig ng kaunti doon sa Yamaha X-Max. Pero kaunti lang naman. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At syempre present nga din po dito sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At oo nga pala, meron din po itong TCS or Traction Control System na common na nga lang po pagdating sa mga made in China na maxi scooter. At dito, common na lang din to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At syempre meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong
pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. Sa ngayon nga po wala pa tayong balita kung magkano yung magiging presyo niya. Sana lang talaga abot kaya. At yan nga po yung aabangan natin. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.